beloved, Boss Mike Cervera. Nako, eto na. Oo. Nagyabang na ho, mga kababayan. Si Peter Cayetano. During my watch, Oo. hindi nyo natibag ang Senado. Naks. Now, kung if I remain or kung papalitan ako, sana hindi matibag ang Senado. Oh, ano ba tibag? Oh, sino ba? Sino ba tinutukoy mo? Si Ben Matibag ba? si Melvin Matibag ba? Si Melvin. Oh. The Senate is a target, di ba? Because we are the last line of defense sa pagdating ng hindi impartial na impeachment. Oh, sabi, di maganda ngayon advice. Uy, joke lang yun, ha? Baka mamaya gayahin nyo, baka mamaya seryosohin nyo, ha? Sabi ko sa inyo, maging tapat kayo. Tapat. Maging tapat sa inyong mga partner, asawa, boyfriend, girlfriend, ganon. Baka mamaya maging tapat kayo. Tuloy. We're the last line of defense sa budget. We're the last line of defense sa charter change. Yun na nga alam namin. Pero may sagot dyan ho mga kababayan si Melvin Matibag, mga kababayan, ha? Eto na. Bakit gusto ba namin tibagin yung Senado? Anong tanong? Pakinggan nyo. Bakit gusto ba namin tibagin yung Senado? Gusto lang namin ipatupad yung batas. Tsaka, it's not about Senator Alan Peter Cayetano. It's about the Senate and the judicial system. So, Kita nyo? okay lang naman yun. Hindi naman eh. May balak pa tayo tibagin yung Senado? Wala naman. Wala naman palang balak tibagin ng Senado eh. Ikaw talaga. Di ba? Wala naman palang balak tibagin ang Senado, mga kababayan. Pero etong si Alan Peter Cayetano, pinagpipilitan, huwag kang mag-alala. Basta umayong ka lang sa sistema. Mananatili ka dyan. Pero isang mali mo lang, tandaan mo. Mababawasan pa uli kayo ng isa. Paano na ngayon yan? Diba? Magiging 20 na lang sila. Nako, ewan ko na, mababawasan pang membro ng Senado. Yan, kita nyo mga kababayan ko, no? At saka alam nyo mga kababayan, ang Pangulong Bongbong Marcos ay nagsalita na. At ganun din mga kababayan, itong si Yussi Claire Castro, pakinggan ho natin. Hindi kumbinsido si Ayan mga kababayan ko. Sa mga nagsasabi na may kinalaman si Pangulo, siya kaguluhan dyan po sa Senado, nagkakamali kayo. Dahil mismong ang Pangulo ang nagsabi nga na na hindi siya naniniwala o hindi siya kumbinsido diyan sa nangyari, diyan sa Senado na yan totoo. Naniniwala ang Pangulo na gawa-gawa lang yan. Eto na. Huwag kang makampante. Sabi nga ni Mary Jo, huwag kang makampante, Alan Peter Cayetano. Tuloy. Eto na. hindi kumbinsido si Pangulong Bongbong Marcos na inatake ang Senado gaya ng iginigiit ni Senate President Alan Peter Cayetano. Dismayado rin ang Pangulo na nakaalis si Senador Bato de la Rosa habang nasa kustodiya ng Senado. Nakatutok si Ivan Mayrina. The Senate is under attack. Mariin ang pag-iit ni Senate President Alan Peter Cayetano na ang mga tagpong ito nitong nakaraang Miyerkules. Malinaw na pag-atakean niya sa Senado. Pero ang Pangulo, hindi raw kumbinsido. Kita nyo? Mga kababayan ko, pinipilit ni Alan Peter Cayetano na totoo daw talaga na inatake sila. Pero ang Pangulo, mga kababayan ko, ang Pangulo ay hindi kumbinsido na na talagang inatake sila. Pakinggan ho natin ha. Pakinggan natin ha. Nasa kustodiya ng Senado. Nakatutok si Ivan Mayrina. Any question? The Senate is under attack. Mariin ang pag-iit ni Senate President Alan Peter Cayetano na ang mga tagpong ito nitong nakaraang Miyerkules. Malinaw na pag-atakean niya sa Senado.
Pero ang Pangulo, hindi raw kumbinsido. Was it under attack? Yan. Kita nyo, mga kababayan? Hindi kumbinsido ang Pangulo, ha? O, ayan si Attorney Claire. Pasok. It was not. It was not. The Senate was not under attack. Oh, the Senate was You not can see under that attack. from the news. Mm. Not only from the statements of the NBI and PNP, it was only the statement made by Senator Alan Cayetano. So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack. Kita nyo? Bobo na nga lang ho, sabi ko sa inyo, maniniwala na inatake ang Senado. Ang liwaliwanag naman ho eh, di ba? Sabi nga ni ni Arnold Lopez, kung under attack yan, last day na yan, lamay ninyo. Totoo naman, di ba? Nako, best actor si Cayetano. O, di ba? O, the Senate, President is atat na atat. Puro drama, andun puro kasi artista. Yan, na sinasabi ko. Matalino si PBBM, baka pinaglalaroan lang sila ni PBBM. Magaling yun si Manong Bongbong. Nako, Diyos ko, ay maniwala kayo eh. Oo, di ba? Maniwala kayo. Matalino si Manong Bongbong natin. And this is also the position of the President, Ma'am. Of course. Nang humumpa ang tensyon sa Senado sa kalagitnaan ng gabi, nawala si Senador Bato de la Rosa. Ang uling pangyayari, patungkol dun sa di umano, Ay, pagtakas Nino. at pagkawala, kahit na may protective custody ang Senado, Aha. nakakadismaya naman talaga. Nakakadismaya talaga mga kababayan nito. Nakakadismaya talaga. Po yun ng Pangulo that he is disappointed with how Nung things are turning out. nung nagkaroon po ng meeting, inalam niya kung anong pangyayari at makikita mo sa itsura ng Pangulo at kung paano siya magtanong sa mga cabinet secretaries, nandun po yung disappointment. Hindi sa cabinet secretaries, kundi sa pangyayari sa Senado. Ang utos ng Pangulo, hindi muna arestuhin si de la Rosa at hihintayin ang desisyon ng Korte Suprema. Kita nyo kung gaano ka ba, eto sige Manong Bongbong, sobrang bait talaga eh, no? Sobrang bait eh. Kita nyo, yung lahat ng pagbibigay, lahat ng pangunawa, ibibigay niya sa'yo eh. Ibibigay niya sa'yo. Lahat ng pagbibigay, lahat ng pangunawa, bibigay niya sa'yo. Kita nyo, hihintayin niya pa yung desisyon ng Korte Suprema kahit pa hindi nagbigay ng TRO, papabor, kay Bato. Ibang klase kabaitan, mga kababayan eh, no? Kung babae yan eh, baka, naku. Maraming manliligaw dyan, ano? Ay Valdez Violeta, ano? Bambina, ano? Lisa Sanchez, ano? Kung babae si Pangulong Bongbong Marcos, naku, pinag-agawan namin yan. Bait eh, sobrang bait. Sa kanyang petisyon para pigilan ang pagsisilbi ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Pero nagbabala ang Department of Justice na arestuhin siya kung magtangka itong lumabas ang bansa. Nako. Panawagan ng palasyo kay de la Rosa. Mas maganda po na bilang dating PNP chief at alam naman po niya na may valid warrant of arrest na inisyong ICC. At katulad ng sinasabi dati ni Senator Robin Padilla, kung walang kasalanan, lumabas. Kita mo, Robin Padilla, tanga. Ay, alam nyo mga kababayan, lumabas na kahiya-hiya tuloy si Robin Padilla. Di ba? Kahit nga si Kylie Padilla na anak niya, kinakahiya siya. Ngayon, mga kababayan ko, paano ngayon ito? Alam naman alam nila na may balido o valid warrant si Bato, pero pinagpipilitan nila Cayetano na wala daw warrant. Maging yung abogado ni Bato, wala daw warrant. Kung walang warrant, bakit ka nagtatago, Bato, di ba? Bakit ka nagtatago kung walang warrant pala? Sa mga senator judges naman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagpaalala ang palasyo. Nung sila ay nangangampanya, nangako sila na sila ay magsisilbi para sa taong bayan, hindi para sa iisang tao lamang. Tama! At yun nga lamang po, wag sila magsilbi, katulad na sinabi natin, na maging daan para sa pagtakas ng dapat na managot. Kita nyo mga kababayan ko, kayo ay nanumpa, mga putang ina nyo mga senador kayo, na magsisilbi kayo sa bayan, sa mamayang Pilipino. Hindi para sa iisang tao na katulad ni Sara Duterte. Nagets nyo?
Ang nangyayari kasi mga kababayan, parang ganun eh, no? Nagsiselbi po sila kay Sara Duterte lang. At saka yung mga kalyado nila nakatulad ni Bato. Di ba? Oh, paano kayo ngayon? Kala nyo kasi lahat na lang ano nyo eh. Di ba? Papasunod nyo sa gusto nyo. Ivan Mayrina na Di ba? Yan po yun, mga kababayan ko. Ay, nako. Ngayon, mga kababayan ko, tulad niya, si Robin Padilla, di ba nakakahiya? Yan, yan sila. Yan yung mga pasigaw-sigaw ka pa noong panahon ni Trillanes, na wag mong gawing motel o hotel yung Senado, lumabas ka. Kung kung matapang ka, kung may warrant ka, wag kang magtago diyan sa loob ng Senado. May mga ganon-ganon, di ba, yung pinalabas natin? Ngayon, mga kababayan, at meron pa siyang sinasabi na yung mga Muslim daw, mga Muslim, galit ang mga Muslim kay Robin Padilla, baka akala nyo. Tulad ho nito, meron hong Muslim na galit ho sa kanya. Pasok. Muslim, wag mo nang gamitin yung Muslim. Pakinggan nyo si ate Ayan na. Na Muslim. Wag mo nang gamitin yung Muslim. Dahil hindi ka naman talaga Muslim, ginamit mo lang eh. Lintik ka eh. Yawa ka, Robin. Yawa ka. Nakikilala mo itong mukha ko? Instant woman mo ito nung araw. Nako. Kasama mo ako. Gusto mo magsuntukan tayo pag uwi ko dyan eh. Tingnan ko eh. Kahit hindi na ako nag-iinsayo, hayop ka eh. Kahit ako babae, Muslim ako, converted, pero ginawa mo, hayop ka sa Senado, binaboy niyo yung Senado. Kita nyo? Galit na galit, mga kababayan, yung kapwa Muslim, Kita nyo, stuntman daw siya ni Robin Padilla noon, suntukan daw kayo, Robin, Kahit babae si ate, matapang eh. Yawa ka raw. Alam mo ba ibig sabihin ng yawa? Putang ina mo raw. Tao ka mo Di ba? Putang ina mo raw. Eto, pakinggan nyo si ate. Grabe, no? Galit na galit si ate, Kapwa Muslim yan, Na Muslim. Wag mo nang gamitin yung Muslim. Dahil hindi ka naman talaga Muslim, ginamit mo lang eh. No. Lintik ka eh. Yawa ka, Robin. Yawa ka. Nakikilala mo itong mukha ko? Instant woman mo ito nung araw. Kasama mo ako. Gusto mo magsuntukan tayo pag uwi ko dyan eh. Tingnan ko eh. Kahit hindi na ako nag-iinsayo, hayop ka eh. Kahit ako babae, Muslim ako, converted, pero ginawa mo, hayop ka sa Senado, binaboy niyo yung Senado. Binaboy niyo yung Senado eh. Alam niyo mga kababayan, hindi na ho maitatago sa marami nating mga kababayan sa ang mansulok ng mundo, yung pong pangyayari, diyan po sa Senado. Nakita naman ho natin ng dalawang mga mata natin. At pag ginamitan natin ng utak, alam naman natin na talagang ito ay plenano. Ginawang moro-moro. Di ba mga kababayan ko? So, hindi ho yan maitatago kaya mga kababayan natin, saan man po silang sulok ng mundo naroroon, nagbibigay ho ng kanilang mga opinyon at pananaw at pahayag at pagkadismaya at pagkagalit na rin diyan po sa mga ilang mga membro ng mga Senado. Grabe no mga kababayan, Grabe yung galit, Pero alam nyo mga kababayan, para maging fair tayo, kung meron hong matapang, nakatulad ni ate, na nagagalit dahil nga sa pagkababoy nila, dyan po sa may Senado, abay meron ding bobo. Bobo na taga-suporta, si Sara Duterte tsaka si Digong. At saka si Bato, tingnan nyo ho ito, mga kababayan. Ito masyado ho itong, alam nyo yon, nagiging larawan na ho. Ito ito. Ayan, lagay muna natin. Ayan. Ito ho, itong taga-rally, Itong rallyhista po at taga-pagsalita sa rally ng mga Duterte, ito na ho yung larawan ng isang typical na DDS. Maliwanag po mga kababayan, Pakinggan nyo pong maigi. Ito pong nasa litrato, ito na po yung isang naglalarawan ng isang typical na DDS.
yung pong diehard Duterte supporters. Ito ho, siya na po. Siya na po yung naglalarawan, ano po. Ito ho yung kanilang tagapagsalita diyan po sa mga rally-rally. Ito po yung talagang laging galit na galit. Oo, mga kababayan. Ngayon, mga kababayan, pakinggan ho natin yung kanyang pahayag, ha? Oo, mga kababayan, wag ho kayo mapipikon. Normal lang ho yung mga ganitong salitaan, eh. Lalong-lalo na kapag kabobo. Ang may papayo ko lang, dahil nga alam nyo nang ganito sila, DDS nga ni, di ba? DDS equals bobo, di ba? Bobo. Kaya, eto ho ipaparinig ko lang sa inyo, ipapanood ko sa inyo, pero wag nyo na hong papatulan. Dahil ano yung pagpatol sa mga ganitong klase ng mga level ng utak ng tao? Mababang uri, mga kababayan, ng utak ng tao. Class E nga ni. Ano, nakuha nyo? Ito yung utak nito, Class E. Oo, pinakamababang uri ng pangunawa ng utak, meron siya. Ito yung tinutukoy sa survey. Sa survey, mga kababayan, eto dali, balikan lang natin para inyong maunawa ang maigi. Ano? Tignan natin kung nandidini pa. Balikan natin kasi mga kababayan lalo na't may mga DDS po tayo na manunood, kailangan ho talaga natin na liwanaging maigi sa kanila kung ano ba talaga ang level ng mga utak nila na hindi nila maintindihan ang mga bagay-bagay. Di ba? Hindi nila maunawaan ang mga bagay-bagay Ewan ko ba, mga kababayan? Eto na. Dito nga sa... pakinggan nyo mga DDS, makinig kayo Pasok! Dito nga sa head-to-head matchup ni Senator Raffy at ni Vice President Sara, makita natin sa Class ABC, dito na rin sa head-to-head matchup ni Vice President Sara at former Vice President Leni Robredo. Makita natin, pag-usapang Class ABC, mas pabor ito kina former Vice President Leni Robredo at kay Senator Raffy Tulfo. Ang Class ABC daw ng mga tao, pabor daw kay Leni Robredo at kay Raffy Tulfo. ABCD. Okay? Ay, ABCD. ABC. Ayan ABC. Tuloy. Class D naman, kita natin, Class D. kay Vice President Sara Duterte at kay Senator Raffy Tulfo. Yung Class D daw, D, ay nasa pumapabor kay, Raffy Tulfo tsaka kay Sara Duterte. D. Walang pumapabor kay Sara na ABC. Nando doon sa D tsaka E. Tuloy. At sa Class E naman, nakita na dominante nga ang mga numero ni Vice President Sara Duterte. Nakuha nyo na dominante ang Class E na sumusuporta kay Sara Duterte. Ibig sabihin, yung mga sumusuporta kay Sara Duterte, yung po yung mga mahihinang umunawa. Bubu! Ayan Ayan, pakinggan ho ninyo Pakinggan nyo, Class E Ayan, liwanagin natin. Ni Vice President Sara Duterte. So malinaw ang kitang-kita na dominante nga ang mga numero ni Vice President kay Senator Raffy Tulfo. Ayan na. At sa Class E naman, kitang-kita na dominante nga ang mga numero ni Vice President Sara Duterte. Nakita nyo? Narinig ninyo? Sa Class E nga daw ay dominante na na sumusuporta kay Sara Duterte yung mga engot. Mga bobo mga bobo. Isa pa, Boss Mike. Isa pa. Isa pa. Di naman, makikita natin na kay Vice President Sara Duterte at kay Senator Raffy Tulfo. At sa Class E naman, kitang-kita na dominante nga ang mga numero ni Vice President Sara Duterte. Alam nyo na. Anong class kayo? Paki-comment nga. Paki-comment nga ho tsaka sa mga team replay. Anong class kayo? A, B, C, D, E. Siyempre magko-comment ako Magko-comment din ako. Oy,
I-comment nyo kung anong class kayo. Ha? Ito na mga kababayan. Ayan na ako ha. Magko-comment na ako. Wait lang. I-comment nyo nga. I-comment nyo kung anong class kayo ha. Ay, baka naman yung mga class E dyan mag-comment na. Ay! Kasi sabi rito ayan class yan class E, At kay Senator Raffy Tulfo. Na. At sa Class E naman, kitang-kita na dominante nga ang numero ni Vice President Sara Duterte. So malinaw. Grabe mga kababayan. Dito na tayo ha. Ito ho yung sample. Ito po yung saksing buhay na saksi. Buhay na halimbawa. Mga kababayan, ito na ho ang buhay na halimbawa ng isang Class E. Na taga-suporta ni Sara Duterte. Pasok. Ako mismo po. Tingnan nyo mga kababayan ha. Tingnan nyo. Ito, yan, yung itsura na yan ha. Sabihin mo sa akin sa yung bahay mo. Ako mismo pupunta. At sisigurado ko, pati ibig sa bahay nyo, papatayin ko. Pag ako nakapunta sa bahay nyo, gago ka. Hindi ako kagaya nyo na nagbabanta ng tak-tak-tak-tak-tak. Kita nyo, mga kababayan, yung bunganga, Yung bunganga, mga kababayan, talagang walang modo, walang kaklas-klas. Alam nyo yun, mga kababayan? Yung dating, mga kababayan, pero mo, sabihin mo raw, kung nasaan yung bahay mo, at pupuntahan daw niya, papatayin kayo, pati ipis ng bahay nyo. Uubusin daw niya, mga kababayan, Walang kaklas-klas, kaya nga Class E. Ito na ho yung example, mga kababayan. Ay, sa akin, tingin ko rito, mas mababa pa ho ito sa Class E. Class G to Class G. Hindi na ho ito Class E. Class G. Ano ibig sabihin ng G? Gago. Class G na ito. Hindi na Class E. Mas bobo pa sa Class E. Kaya nasa Class G. Bakit? Gago. Kaya alam nyo mga kababayan, yan na ho tignan nyo ho yung maganda hong halimbawa, sa atin hindi ho ganyan tayo mga kababayan, pag nagmura tayo, napaka-social natin Diba? Magsalita tayo mga kababayan, maunawaan na tayo diba? Tayo may class Diba? Pero sila mga kababayan, tignan yung mga itsura, diba? Malayo pa lang, maamoy nyo na. Maanag na Itsura pa lang mga kababayan, hindi mo na matitiis to na makatabi. Diba? Ano? Diba? Ewan ko. Iba kami magbanta, hindi kagaya yung mga Tagalog na nagbabanta, mukha nga lang. Tingnan mo nga ito, tingnan mo manang-mana kay Digong puro bunganga, babalik ta rin pa nila. Pagka ikaw narinig ng mga taga-Tondo dyan, yari ka talaga dyan, kuyog ka. JC De La Cruz yung tropa mo ano masasabi mo dyan? Yung mga Tagalog daw, dinamay na kayo, palag ka? Pag ito narinig ng mga taga-Tondo, yari ito. Diba? Hindi naman Tagalog si Ballpoint kasi Bisaya yun Pero eto mga kababayan ko, tapang-tapangan. Tignan nga lang natin Tignan nga lang natin darating din naman ang oras nito kung ano mangyayari dito. Tignan natin. Biruin mo binanatan yung mga Tagalog. Yung mga Tagalog may class kasi, di ba? Kaming mga Tagalog, kaming mga lumaki sa Maynila, may class kami, Manileño nga kami. Di ba, mga kababayan? Pero hindi naman natin minamaliit yung mga probinsyano, di ba? Dahil may probinsyanong Ilocano, may probinsyanong taga Pangasinan,
Kapampangan, di ba? May probinsyanong mga kung saan galing, di ba? Diyan po sa gitnang Katagalugan, tulad ho ng Bulacan. Probinsyano pa rin ho yung mga yan. Yung mga taga Olongapo, taga Sambales, taga Bataan, taga Nueva Ecija, taga Abra, taga Ifugao, taga Baguio, at marami pang iba, di ba? Yan po ay mga probinsyano, pero may mga class naman. Eto ho mga kababayan, eto ho yung nabubuhay ho sa rally. Oo, eto ho yung literal na bayaran na kailangan mo magsalita para kumita ka, para may panchacha. Nakuha nyo mga kababayan ko? Yan, ito ho yung literal na wala na hong kwenta buhay nito eh. Kaya kung ano na lang ang sasabihin niya, para mabuhay lang, kailangan ng bayad para panchicha. Kawawa naman, tignan nyo naman yung itsura mga kababayan, wala namang kaklas-klas. Diba? Totoo naman, laki daw siya sa mga kababayan eh. Sa Mindanao, taga Mindanao daw siya. Para bang lagi na lang na pinagmamalaki na kapag taga Mindanao, matapang, siga, ganun. Baka nakakalimutan nyo, ang Supremo ay si Andres Bonifacio na taga-Tondo, na Tagalog. Tama, mga kababayan? Ang Supremo ng Katipunan ay si Andres Bonifacio na taga Maynila at taga Tondo. At eto sasabihin natin, eto naman. At ang unang naging presidente ng Pilipinas ay si Emilio Aguinaldo na taga Cavite. At sino pa? Sila Juan Luna. Na taga saan? Di ba mga si Del Pilar na taga Bulacan. Maraming mga bayani na nasa Katagalugan. Bubo lang ito, hindi alam ang history. Pagmamalaki yung karanasan niya, ganito kami, ganyan kami, ganito kami, kumakain kami ng bala. Di ba mga kababayan? Hindi mo naman bobo talaga to, hindi marunong sa history. Yan. Isipin nyo Kaya ho mga kababayan, bago ho kayo umelib-elib dito, kayo mga DDS na bobo, isipin nyo muna. Di ba? Si Jose Rizal. Nasaan? Nasa gitnang Katagalugan. Tagalaguna. Tatanga-tanga mga kababayan, hindi marunong sa history. Karamihan ng mga bayani ay nasa sentro ng Katagalugan. Kita nyo? Nasaan yung mga Muslim? Siguro si Raha Humabon, yung mga ganon, Pero mga kababayan ko, kung pag-uusapan lang ng bilang ng mga matatapang, ng mga bayani na nakipaglaban, nandito po sa Luzon. Meron naman po sa Bisaya, tulad ho ni Lapu-Lapu na lumaban sa Kastila, ganon din si Raha Humabon na lumaban sa mga Kastila, pero tandaan ninyo, karamihan ng mga bayani, kung paramihan lang ang bilang, nandito po sa Luzon lahat. Wala sa Mindanao, pero pinakamaraming magnanakaw sa Mindanao. Sample na lang ho mga kababayan, pamilyang Duterte, di ba? Ibilang nyo lahat yan. Ibilang nyo sa bilang ng mga magnanakaw. Nandoon lahat sa Mindanao. Kita nyo mga kababayan ko? Kaya alam nyo, kulang kasi sa mga kaalaman nitong mga hayop na to Kaya ganyan, at least naipaliwanag natin kung ano po yung kaibahan ng mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong at taga-suporta ng mga Duterte. Malayong-malayo ho talaga. Class ingani, walang modo, kulang sa kaalaman, walang manners, parang si Sara Duterte, si Pulong Duterte, at si Basti Duterte. Ganyan ang mga ugali. Our beloved Boss Mike Cervera.